Hello, good afternoon mga kabagis. Nandito na naman tayo sa ating babuyan nag-update, no? Kakatapos ko lang silang paliguan. Yan, kung napansin niyo mga kabagis, ang daming kagat ng lamok. Kasi ngayon sa amin is parang araw-araw umuulan, more especially sa gabi. So kapag ganun, so talagang hindi maiwasan na kabagis na maraming lamok, maraming kagat. Pero ang remedyo ko dyan is yun, sinasabunan ko ng perla, kaya hindi masyadong ganun karami, no? Siya, kumbaga makontrol natin using sa sabon na perla. Okay. So may mga katanungan na dapat kong sagutin, no, ngayon. So yung may mga nagtatanong sa atin regarding sa ating pag-vitamins and purga. Ang pag-vitamins ko at purga mga kabagis, kapag ka first time nila, yung bata pa, yung bang pagkabili ko, I have to wait for 15 days bago ko sila i-vitamins at ipurga. Now, yung first time na mag-vitamins at purga ako sa kanila, ang ginagawa ko dyan is sinasabay ko. So, ini-injectan ko ng vitamins, maya-maya pang purga. And then, kinabukasan ko na sila pinapaliguan. Well, sabi naman ng iba, more especially sa mga expert dyan, is hindi naman daw kailangan na kinabukasan pa. Pwede naman daw paliguan agad-agad. Pero sabi ko, para man lang, para at least hindi tayo magka-cause ng too much na stress sa ating mga alaga, then kinabukasan ko na sila paliguan. Wala namang nangyari, okay naman. So yun nga, excited ako kasi tomorrow tomorrow i-inject sila sa vitamins, and then after a week mag-inject na naman sila ng pampurga. So at least, no, sa second injection natin yun na vitamins, free yan, tapos injectable. First time ko to na batch na magkaroon tayo ng garong arrangement na mag-inject tayo, no. So yun, kinabukasan ko na pinapaliguan. And then regarding sa kanilang kulungan, i-emphasize ko itong kulungan na to, specifically sa 8, 5 ganun na hollow blocks yan. 5 yung pa-width, yan yung width nya, yung buka. Tapos 12 na hollow blocks yung length, yung haba. Hindi ko lang alam kung ano yan sa ilang meters yan or ilang inches yan. Basta yun yung arrangement na yan. Sa ganyang klaseng arrangement or lapad at laki ng kulungan, it can accommodate 10. Ito, parang, kasi mas gusto ko talaga sa baboy na fatteners mga kabagis is hindi masyadong maluwag, para hindi sila masyadong makatakbo-takbo. Kasi dun tayo minsan magka-problema sa maluwag masyado yung kulungan, takbo ng takbo yan. At mapilay, yan yung mga problema, mapilay. Ang iba magkaroon ng sugat. Yung problema sa mga maluwag masyado yung kulungan. At ang ending kapag ganyan, takbo ng takbo tapos maluwag, sabi hindi masyadong bibigat at lalaki sila dahil nga instead na kumakain, busy sa pagtakbo. Yan. Unlike sa ganyan, matulog, kain, tulog, kain na lang. Alright? So, hindi ko lang alam, no, natawa ako kabagis kasi, di ba, nung na-share ko nung unang video, pinuntahan tayo ng sanitary dito sa baboy. At sabi naman nila na I have to go to the office, no, sa munisipyo mismo para i-acknowledge yun. Then okay naman, after that mayroon tayong pinirmahan. Then ngayon or last
this week, mga Monday yata, may pumunta na naman na same people na sanitary. Ang sabi ko, akala ko na settle, okay na. Sabi nila na ano daw, chine-check lang daw nila na kung sinusunod ba namin yung aming promise o yung protocol. Okay naman daw, pasado naman. Pero hindi talaga maiwasan, mga kabagis, no, na yung mga nagsumbong is yung nagsumbong pala is pabalik-balik pala doon, and then na found out namin na hindi pala dito nakatira, napakalayo pala sa amin. So sabi ng nag-assist na sanitary is yun na lang, sir, i-make sure na lang na ma-maintain natin yung kalinisan, which is yung ginagawa natin from time to time, nilinisan natin, at wala namang amoy. Pero sa kabilang area ko, doon sa ibabaw, mga kabagis, mayroong ngayon lang namin nalaman to, na mayroon din palang nag-alaga ng baboy doon sa ibabaw namin. Walking distance lang din. Tapos napakabaho daw, walang proper na hindi nilinisan regularly, and I don't know kung may septic tank ba. Tapos sabi ko naman doon sa baka yun yung nireklamo, hindi kami, no? Baka yun yung nireklamo. I-recheck niyo kasi halos dito na nga ako tumitira sa kulungan para linisan yung ating mga alaga. So yun lang, sinishare ko lang na ang hirap ng buhay, ang hirap ng mga mentalidad sa mga Pinoy. Talagang hindi ka tatantanan hanggat hindi nila ma-achieve yung kanilang goal sa buhay, which is very, very sad. Mahirap, mga kabagis. So yun, lang ako, na-surprise ako. Tapos maganda doon, pumunta sila, may nasamang bago na dalawa. Tapos tuwang-tuwa yung dalawa na yun. Sabi, malinis naman pala. And then given a surprise visit yun. So meaning, kung ano yung nakita nila, so yun talaga yung arrangement sa baboy. So malinis, mga mga 10 AM. Yeah, 10 AM. Malinis naman daw pala. Tapos yun lang, i-maintain lang daw. Sabi ko, kahit noon pa man, maintain na yan na malinis. Ito, excited na ako dito, makabagis, makakita ng kanilang first itlog nila. Malapit na yan mangitlog. Gutom na yan. Papakain na naman tayo kasi gutom na to. Kunin ko natin yung feeds, mga kabagis. Ito yung pinakamaliit nung dumating sila. Yan yung durog. Pero ngayon parang siya yung bumibilog siya. Sige, magkuha ko ng feeds kasi maingay na. Actually, kaka 4 PM pa lang.
Isaan lagi na niya pa. Isaan niya. Yung mga lalaki kong RIR marunong nang kumasta. Sila yung kumakasta sa mga native namin na babaeng manok. So napansin nyo mga kabagis, tinatry ko naman itong Bimig Premium. Kasi napansin ko 200, mga 150 yung difference per sako. So natry ko. I-try ko nga to kahit mga 5 to 10 sako lang hanggang mabenta. Pero ipa-partner ko pa rin siya sa grower na hog grower na Ultra Pack. Itra-try ko lang kasi mas maraming magandang review sa premium Bimig Premium grower. And maganda dito, grower, sinastart ko sa grower 1. After ng grower 1 na 5 sacks, another 5 sacks na grower 2. Pero partner pa rin yan sa hog grower na Ultra Pack. Okay? So yun, mag-assist ng bata ko. Baby, come baby. Come here, baby. Borrow papa. Excuse me. Ayan. Wala na yung expert pa? Ito na. Ayan. So simula nung dinadayet namin yan, parang matakaw na siya masyado. Noon parang hindi yan hindi yan matakaw. Nung dinayet na, kabagis half lang to. Maya maya magkuha na naman ako ng another half. Yan, spot the difference. Ito siya yung pinakamalaki sa lahat. Tapos yung iba hindi ganun kalaki pero mahabol na. Yun yung problema natin. Kagat ng lamok. Dito sa kabila, mayroon din silang 3 baboy dito. Problema din nila itong kagat ng lamok. Iwan ko kung makita ninyo yan. Ayan sila 3. Dik. Dik. Malalaki na rin. Kasing gulang lang yan doon mga kabagis. Yung saging mayroon ng bunga. Isa. Mayroon tayong saging mga kabagis. Itutour ko kayo. Ito rin. Malapit na rin yung ma-harvest. Ito yung ginawa ng mga RIR sa tanim kong Maria de Agua or Madre de Agua. Tingnan nyo, ubos na yung dahon. Yun na lang, dun sa pinakahuli na lang merong dahon, pero inubos nila. Yan, dito makita natin dito. Dik dik dik.
Yan. Ito, tatlo tong sa kanila eh. Dik. Hello. Malaki na rin. So yun lang mga kabagis ang ating update for today.